sambahin, dumalangin. Alleluia, Alleluia, Diyos na awayin. Angeles sa kaibasan nagpupuri-purihin. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, Alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen! Atin pong ipagpapatuloy ang pagpupurit pagluwalhati natin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Una po nating awitin ang bilang 114 sa atin pong mga himnaryo. Ako'y isang tupang naligaw sa landas, madilim na bangin, siyang tinatahak, liwanag ng puso sa akin tumakas.
di maligaw ang kalagayan kong nasa sa panganib. Jesus, sumasamong sa langlas ihatid, pusong tidusay napatatanggilik sa dagila mong pag-ibig. Ako'y iyong alalayan nang mapagpalamong kapay landas na madilim ayong liwanagan upang ako'y di maligaw sa kalagayan kong aking tinutungo sa aking iawit hamot sa kroro. Kamay ko'y abutin nang maligtas ako sa ibong ng tuso. Ako'y iyong alalayan nang mapagpalamong kapay landas na madilim ayong liwanagan upang ako'y di maligaw. Atin pong patuloy na purihin, sambahin at luwalhatiin ang ating nag-iisang buhay at banal na Diyos. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Numero 141 po ang ating susunod na aawitin. Ang pananampalataya ko'y tunay sa Iglesia ng Diyos na marangal. Kristo Jesus ang siyang umaakay sa lahat ng nasasakupan. Tunay na tunay
lahat na maganap, manatili hanggang sa wakas. Tunay, 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 Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus lamang. Tunay, tunay na tunay, dapat nating mapagtiwalaan. Ligalig hirap ay ating ilagat sa Diyos at bugtong na anak. Sa ibon isakan upang maligtas, laging masigla sa pagtupad. Tunay, tunay, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus lamang. Tunay, tunay na tunay, dapat nating mapagtiwalaan. Ang mangmanghuwag nating tutularan, nagtayo ng bahay sa buhanginan. Di gaya ng ating inaasahan, Kristo Jesus ating saligan. Tunay, tunay, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus lamang. Tunay, tunay na tunay, dapat nating mapagtiwalaan. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang banal na lubha ka pong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay, ang may-ari at lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinaka-makapangyarihan ka po sa lahat. Ama, na sakbibi ka sa iyong pag-ibig, sagana ka po sa kagandahan ng iyong mga kalooban, napakadakila mo po sa iyong pagbibiyaya, datapwat ikaw po ay Diyos na napakabanayad sa iyong mga kagalitan. Ama, na ikaw po ang nag-iisa at buhay na Diyos, ikaw po ang iisang Diyos na pinagtapatan at pinaglingkuran hanggang kani-kanilang mga kamatayan. Ikaw ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac at ni Jacob. Ikaw po ang Diyos ng iyong mga banal na propeta sa bayan ng Israel, na sa mga huling mga kapanahunan pong ito ay naawat na habag ka din po sa aming minamahal na Ama at Ina. Tinawag mo po sila sa gitna ng karamihan, inilagay mo po sila sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na siya din pong pinagdalhan mo sa amin, na kanilang mga anak
mga manugang at mga minamahal nila sa buhay, na kami po ang mga saksi na nagpapatunay na ang aming mga magulang naglingkod din naman sa iyo hanggang sa kani-kanilang mga kamatayan. Panginoon, sa banal, sakdal at malinis na pangalan mo pong Kristo Jesus, masusumpungan mo po muli kami sa silong ng aming mga dampang tahanan. Pangunahin na nga po dito sa Los Angeles, California, at sa tahanan ng mga lalaki at mga babae na sa pamamagitan po ng karunungan na iyong pinalago sa huling araw, kinatok mo rin po ang kanilang mga puso at mga kaluluwa. Sila man po ay pinagkalooban mo ng mga banal na pagkakataon na sila man po ay mapabilang sa hindi mabilang mong mga kaluluwa na nakikipag-aral at nakikinig ng iyong ebanghelyo sa tuwing araw po ng Huwebes na tulad nito at sa tuwing araw po ng Linggo. Ama, sa aming paninikluhod, tanggapin mo po ang ipinaiilang lang namin sa iyong kaharian sa langit na aming tao sa pusong mga pagpapasalamat. Maraming salamat, Panginoon. 7 mga araw ang matulin ngunit lipos ng buhay, kapayapaan, kagalingan at kalakasan at magagandang pintuan ng kapalaran ang muli mo pong ipinaranas sa buhay at mga mag-aanak ng bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, hindi mo pinabayaan maging ang aming mga kabiyak ng puso, aming mga anak, aming mga manugang, mga apo at mga kamag-anakan sa laman. Amang banal, sinasamba ka po namin, pinupuri ka namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mong pangalang Kristo Jesus, sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na katotohanan. Amang banal, nalalaman mo po kung papaano ginamit namin ang ipinautang mong buhay, kagaling at kalakasan at ang mga araw na nagdaan. Kung kami po'y hindi pa rin nakakatugon sa kadahilanan ng pagkalalang mo po sa amin, kung kami po'y nagkukulang, nagwawalang bahala, kung kami po'y patuloy pa ring nabubuhay sa kalikuan at mga kalayawan sa buhay, mga abang tao kami, Ama, wala kaming magagawa. Maliban na kami iyong kaawaan at kahabagan, sa Huwebes po ng gabing ito, una po sa lahat, idinadalangin naming dagdagan mo po ang aming mga pananampalataya. Patawarin mo po kami sa lahat po ng aming nagawang mga kasalanan. Ama namin Diyos, tulungan mo po sanang sa Huwebes ng gabing ito, pakainin at painumin mo po sana muli kami ng iyong mga salita na lipos ng Espiritu at lipos ng buhay. Gamitin mo lamang ang bibig at labi ng iyong hamak na alipin. Bigyan mo sana ng kapangyarihan ang kanyang tinig, at kung ito po ay aming mapakinggan, sapat na magamit naming pananggalang sa lahat po ng tawag ng kasalanan at kalikuan. Kami po'y makapamuhay na may kapayapaan, makapaglingkod kami sa iyo ng buong puso, buong lakas, buong buhay, hanggang aming mga kamatayan. Ama naming Diyos, habang kami nagsisipakinig, hipuin mo po ang bawat isa sa amin. Higit na nga po ang marami nang sa amin patuloy na tumatanda. Dagdagan mo pa sana kami ng maraming araw na lipos ng kagalingan, kalakasan, at sana ang maraming mga mahal namin sa buhay sa aming sariling sangbahayan, lalo na nga sa sambahayan ng aming mga kaibigang nagsisipakinig ng iyong banal na ebanghelyo, kung sino man po sa kanilang lahat ang nararatay sa banig ng mga karamdaman, ikaw po ang bumubuhay, ikaw ang nagbibigay ng sakit at nagpapagaling. Isinasamot ipinakikiusap namin sa iyo
lalo na nga po sa Huwebes ng gabing ito, dagdagan mo po sana ang kagaling at kalakasan ng isa sa aming mga minamahal sa buhay. Maawa ka sana, Panginoon, at gayon din po sa mga kaibigan naming ang kani-kanilamang mga mahal sa buhay ay pinasapitan mo rin ng sari-saring suliranin at mga karamdaman. Sinasampalatayanan naming sila may iyong hihipuin, palalakasin po't pagagalingin, at sa mga darating na araw sila man ay makapiling naming naglilingkod sa iyo, sapagkat ito po ang dahilan kung bakit nilalang mo kami sa ibabaw nitong magulo at mandarayang sanglibutan. Ama Manal, kami po ay sumasampalatayang dinirinig mo po ang aming maigsing panalangin. Kami po ay iyong babasbasan, kami po iyong bebendisyonan sa pangalan mo pong Kristo Jesus, magmula po ngayon at magpakailanman. Amen. At ngayon po, mga pinagpipitaganan, iginagalang po namin at mga minamahal po naming mga tagapakinig. Una na nga po, charity begins at home. At sa lahat po ng ating mga kapatiran sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula po doon sa Pilipinas at ang marami po nangangalat sa iba't ibang dako ng sanglibutan. At sa Huwebes po ng gabing ito ay binabati din natin ang lahat ng ating mga kaibigan, lalo na nga po ang bago pa lamang na magsisipakinig sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ihanda na po natin ang ating mga kaluluwa. Tawagin na rin po natin ang ating mga kabyak ng puso, ang ating mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay, at kung mayroon na tayong panauhin na lalabas na ng tahanan, atin po nating pukawin ang kanilang pag-uwi at ipag-anyaya natin ang ating Panginoong Hesukristo, ang banal na aralin na ibig ng Diyos na mapakinggan, marinig ng bawat isa sa atin. Charity must always begins at home, sa ating pamilya muna, pagkatapos sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapitbahay, ating mga kapwa-tao. Ipag-anyaya po natin at sa huling araw na ito, pinalago ng Diyos ang karunungan para nga po hindi na tayo lumabas ng bahay, hindi na tayo gumastos, hindi na tayo mapagod, para ipahayag lamang ang katotohanan na magbibigay sa ating mga tao ng buhay na walang hanggan. Isishare na lamang po natin sa ating mga computer, sa ating mga iPad, sa ating mga cellphone. Yan po ang karunungan na pinalago ng Diyos para ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos ay mapakinggan ng lahat ng mga tao. Kunin na rin po natin ang ating mga Biblia at atin pong buksan ang pinakapaksa na ibig ng Diyos na mapakinggan ng bawat isa sa atin. Una po nating babasahin sa Bibliang Ingles na King James Version na pinanggalingan ng Bibliang Tagalog. Sa kanya pong Ezra 7:23, pakinggan po natin ang ating banal na paksa. Whatsoever is commanded by the God of heaven, let it be diligently done for the house of the God of heaven. For why should there be wrath against the realm of the king and his son? Ito po ay mula sa King James Version, ang original na pinanggalingan ng Bibliang Tagalog, na ibinigay po sa atin ng mga Amerikano, 1905 version Tagalog at kung ano-ano pang mga dialekto sa ating inang bayan. At dito po, ipinakikilala po na ang Diyos sa pamamagitan po ng nagsasalita, kanyang sinasabing ang lahat
ng mga ipinag-uutos ng Diyos ng langit ay gagawing lubos para sa bahay ng Diyos ng langit. Sapagkat bakit magkakaroon ng galit ang Diyos o ang hari laban sa kanyang mga anak o sons? Sa Tagalog, tingnan natin kung mayroon nga pong pagbabago o wala. 7:23 ng Ezra. Anumang iniuutos ng Diyos ng langit ay gawing lubos sa bahay ng Diyos ng langit. Sa English po, let it be diligently done for. Meron pong salita na para. Sa Tagalog po wala gawing lubos sa bahay ng Diyos ng langit. Kaya susundin po natin yung Bibliang English na pinaghalawan sa ating Tagalog. Ang anumang iniuutos ng Diyos ng langit, gagawing lubos o gawing lubos para, for, sa bahay ng Diyos ng langit. Bakit? Sapagkat bakit magkakaroon ng poot ng Diyos laban sa kaharian ng hari at ng kanyang mga anak? Napakaganda po ng ating paksa at ibig po ng Diyos na ating maunawaan na dito po, ang nagsasalita po ay siyang hari noon. Ikalawang hari, ito po ang kaharian na ng tinatawag na Medo at Persya. Ito po'y napasulat, humigit kumulang noong anyo 515 taon bago nagkatawang tao ang Panginoong Jesucristo. 515 years before Christ. Paano po ipinatutunayan na dito po ang nagsasalita, yun nga pong pinakahari noon na pumalit po kay Nabucodonosor na siyang bumihag sa Israel o sa Huda sa loob ng 70 taon. Buksan po natin ang kasaysayan na napasulat po sa Wikipedia online encyclopedia sa kanya pong Bible history. Ganito po ang sinasabi. Ezra, yung sumulat po ng ating paksa, thereby left Babylon in the first month of the 7th year of Artaxerxes' reign. Ito pong Artaxerxes na binabanggit maging sa Bibliang Ingles at Bibliang Tagalog, ito po ay salitang Medo-Persian, mga Iranian. Yung Arta, ibig sabihin po noon, hari, Xerxes, yun ang pangalan ng kanilang hari na sa translation po sa Ingles, ito po si Haring Cyrus the Great. Alam po natin ang kasaysayan. Ang unang hari nga po na naghari sa buong sanglibutan, si Nabucodonosor. At ang Nabucodonosor na ito, may kapahintulutan po ng Diyos na kanyang lupigin, sakupin, dalhing bihag sa loob ng 70 taon ang mga Hudyo. Inalipin, inalila doon sa Babylonia. At dito nga po, ayon sa kasaysayan ni Ezra na siyang sumulat ng ating paksa, siya po, head of the company of the Jewish people that included the priests and the Levites. They arrived in Jerusalem on the first day of the 5th month of the 7th year, the Hebrew calendar. Nang sila po ay palayain na, pakawalan na nga po ni Artaxerxes o ni Cyrus the Great. At ito nga pong si Cyrus the Great, kinasangkapan din ng Diyos para maitayong muli ang Jerusalem o ang templo ng Jerusalem na siyang kanilang pinakikilalang pinakabantayog ng kanilang relihiyon. Kaya nga, the rebuilding of the Jewish community in Jerusalem
had begun under Cyrus the Great, ito po, who had permitted the Jews that were held captive in Babylon to return to Jerusalem and rebuild the temple of Solomon. Consequently, a number of Jews returned to Jerusalem in the year 538 BC. And the second foundation of the second temple was laid in 536 before Christ, in the second year of the return, which was written in Ezra chapter 3 and the verses 8. And after a period of strife, the temple was finally completed in the 6th year of Darius, 516 before Christ, according to Ezra chapter 6 and the verses 15. Ito po ang katunayan. Maging ang encyclopedia na isinulat ng mga pantas na mananaysay nagpapatunay na meron po talagang Babylonian captivity, na meron po talagang isang makapangyarihang hari noong araw, si Nabucodonosor, na may kapahintulutang kinuha ang mga Israelita, ang mga Hudyo, tinangay, winasak nila ang templo na noon ay kanilang pinakabantayog ng kanilang relihiyon Judaista. Ngunit, nang ibaksak ng Diyos si Nabucodonosor, at dumating na po ang kaharian ng Medo-Persia, ito nga po, itong si Cyrus the Great, siya namang kinasangkapan para ibalik ang kaluwalhatian ng templo ni Solomon o ng templo ng Jerusalem. Kaya nga po, mga kapatid at mga magulang, sa ikapagpapatuloy po ng ating pag-aaral, atin pong itanong, sa templo po ng Jerusalem na ibinigay ng Diyos kay Nabucodonosor ng Babylonia, nang sila po ay sumpain ng Diyos dahil po sa kanilang tinatawag na kalikuan at mga pagkakamali, pagsuway sa kautusan ng Diyos. Alam natin, Israel, bayan ng Diyos yan, pinakatatangi, yan ang binhi magmula kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob. Ngunit, nang sila nga po ay magkaroon na ng sariling bayan na binubukalan ng pulot at ng gata, papaano po baga pinatutunayan ng banal na kasulatan ayon din kay Amos, mga kapatid, ang pagkakatakwil sa kanila ng Panginoon? Hayaan po nating basahin ang Amos sa kanyang kapitulo 5, versikulo 26. Oo, inyong pinasan ang tabernakulo ng inyong hari at ang dambana ng inyong mga larawan. Ito po, ang bituin ng inyong Diyos na inyong ginawa para sa inyong sarili. Ito po naman ay napasulat about 787 years before Christ. Noon pa man, mga kapatid, itong mga hari, sila po ay natiwali ng landas. Alam po natin ang mga kasaysayan, pasimulan natin kay Haring Saulo, na lumiko rin at tumaliwas din ng kautusan ng Diyos. Ibinaksak ng Diyos ang unang hari ng Israel, si Saulo. Inihalili nga po ang lalaki na ang pangalan ay David, na si David po, bagaman may kahinaan, at marami rin namang mga pagkakamali dahil bilang isang tao, gayunman, ayon sa kasaysayan, sa Diyos ay wala pong katulad ang haring si David. At nang matanda na si David, ang inihalili ang kanyang anak na si Solomon. At kilala natin si Solomon, wala siyang hiniling sa Panginoon maliban na bigyan siya ng karunungan. Ngunit, ang malaking pagkakamali ni Haring Solomon, ang kahinaan naman niya sa mga babae. At ayon po sa kasaysayan ng kanyang buhay, marami siyang binababae at sa kanyang mga kinakalunya ay dinadala pa niya ang mga Diyos-Diyusan nitong mga babae niya sa Jerusalem mismo
Kaya doon po sa Jerusalem, hanggang ngayon, meron kayo makikitang iba't ibang mga relihiyon. Iba't ibang mga pananampalataya na yan po nung unang panahon pa, yan po nagmula pa sa kanyang mga binababae ni Solomon. At pagkatapos nga po ni Solomon, yung kanyang mga anak, pagkatapos ng kanyang mga anak, yung iba pang naghari-harian sa Israel, hanggang sa panahon nga po nitong si hari na si Jehoiakim ng Huda, mga tagapakinig. Ituloy natin ang pagbasa sa Amos 5:27. Kaya't kayo'y aking papapasukin, ito po ang sumpa ng Diyos. Kaya't kayo'y aking papapasukin sa pagkabihag, sa dako roon ng Damasco, sabi ng Panginoon, na ang pangalan ay Diyos ng mga hukbo. Sapagkat ang mga Israelita ay higit silang nagbigay ng pagpupuri at ng karangalan sa kanilang hari at kanilang sinunod na magsipagtayo ng mga larawan. Gayon din ang anyo ng mga bituin na ginawa nilang Diyos-Diyusan at kanilang paparangalan, tinatawagan, sinasambat, pinupuri at lumiko. Sa katotohanang nakasulat sa 2 tapyas na bato na iisa lang ang Diyos. Ako ang Diyos na naglabas sa inyo sa pagkaalipin kay Paraon sa Ehipto. Sa 2 tapyas na bato ang unang utos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ngunit noon pa man, sinuway na ng mga naghali-haliling mga hari. At dito nga po sa aklat ni Propeta Jeremias, mga magulang at mga kapatid, basahin natin ang kanyang pagpapaliwanag. Jeremias 7:14 hanggang 18. Kaya at gagawin ko sa bahay na tinatawag sa aking pangalan, alam po natin, kung alin yung ipinakikilala na bahay ng Diyos noon, ang Israel mismo, yan ang bahay ng Diyos. Na kanyang pinagkapitan ng kanyang pangalan, Israel. Yung salitang Israel, ang ibig lang sabihin, prinsipe ng Diyos. Na inyong tinitiwalaan at sa dakong ibinigay ko sa inyo at sa inyong mga magulang, ang gaya ng aking ginawa sa Silo. Dito po sa Jeremias 7:14, ang Diyos po ay nagkakaroon na ng pananaghili o ng pagtatampo sa kanyang sariling bahay o sa kanyang sariling bayan na Israel. Bakit po? Ito ay pagpatuloy natin. 7:16, kaya nga't huwag mo nang ipanalangin, ito po ang sumpa ng Diyos, huwag mo nang ipanalangin ang bayang ito, ang Israel, ni palakasin mo man ang daing patungkol sa kanila, ni idalangin man, hindi kita diringgin o mamagitan man ikaw sa akin, hindi kita diringgin. At sa 7:17 ng Jeremias, ano ang ginagawa ng bansa ng Israel o ng kanyang sariling bahay o bayan? Hindi mo ba nakikita kung ano ang kanilang ginagawa sa bayan ng Huda at sa mga lansangan ng Jerusalem? Ang mga anak ay namumulot ng kahoy. Ang mga ama nagpapaningas ng apoy. Ang mga babae nangagmamasa ng masa upang igawa ng mga tinapay ang reyna ng langit at upang magbuhos ng mga handog na inumin sa ibang mga Diyos upang mungkahiin nila ako sa galit. Ito po, hayagan na literalmente gumawa na po sila ng ng mga larawang inanyuan. Una na nga po, anyo ng isang babae na ipinagpoprosesyon nila sa mga lansangan ng Huda at Jerusalem. Nakatulad po ng nakikita natin ngayon sa huling araw, mga iginagalang na tagapakinig, kung saan ang iglesyang kinagisnan, ang pinakamakapangyarihang relihiyon sa balat ng lupa,
gumawa ng reyna ng langit si Birhen Maria. At alam natin, hindi ko na uulit-ulitin pa, ang napakarami pa nilang mga ipinagpuprosesyon, kung ano-anong kulay, kung ano-anong anyo, kung saan-saan nila nililok o ginawa. Yan po ang kasalanan ng bansa ng Israel, ng bahay ng Diyos noong araw. Kaya sila itinakwil, ibinigay sila sa kamay ni Nabucodonosor, ginawa silang alipin sa loob ng 70 taon. At dahil nga po sa tinatawag na pag-ibig ng Diyos sa kanilang ninuno na si Abraham, Isaac at Jacob, at sa pangako ng Diyos na hindi niya pababayaan ang kanyang mga binhi, ang Israel, na alaala nga po ng Diyos na ibangon itong ating paksa, at sila nga po, natutuhan natin, inilabas ng Diyos sa pagkaalipin, katulad din ng pagkaalipin nila sa kamay ni Paraon sa loob ng 400 taon, nang sila'y alipinin din naman ng mga tinatawag na mga taga-Babylonia sa loob ng 70 taon, na alaala ng Diyos ang kanyang pangako kay Abraham na ililigtas niya ang kanyang bayan at kanyang pagpapalain. Mga kapatid, kinasangkapan ang sumunod na hari, ang haring si Cyrus the Great. Ngayon, ito pong templong ito, yung literal na templo ni Solomon, alam po natin ang kasaysayan ng templo ni Solomon. Nang ihalal nga po ng Diyos na ikalawang hari si David, nakita ni David na napakaluwalhati, napakaalwan, napakarangal niya, napakayaman, wala siyang katulad sa buong sanglibutan ng kanyang panahon. At yung 2 tapyas na bato, naroon lamang sa tinatawag na parang garahe ng kanyang palasyo. Naisip niya, bakit ako'y naninirahan sa palasyo samantalang yung 2 tapyas na bato at yung 5 aklat ni Propeta Moises at aklat pa ng naghali-haliling mga propeta ay naroon lang sa tambakan o doon sa tinatawag na pinaka-garahe. Naisip ni Propeta David, basahin po ninyo, mga kapatid, sa Kronika. Basahin ninyo 1 at 2 Kronika at gayon din sa aklat ni Propeta Samuel, 1 at 2 at aklat ng mga hari. Siya po ay naghangad na lagyan ng kalalagyan ang 2 tapyas na bato. Ninasa niyang ipagtayo ng bahay ang Diyos na kung saan doon sila maglilingkod, doon sila magbabasa ng 2 tapyas na bato at ng mga aklat ng mga propeta. Dadapwat napakita ang Panginoon Diyos nakipag-usap kay David. Hindi ko na babasahin para wag tayong umaba. At nagtanong kay David sa panaginip, ang aking upuan, ang langit, ang luklukan, ang aking luklukan, ang langit, ang tuntungan ng aking paa ay ang lupa. Anong uri ng bahay ang ipagtatayo mo sa akin? Yan ay tanong na nagpapaliwanag na kung liliwanagin lamang, wala pong bahay ang Diyos. Ang lahat ng bagay ay ginawa niya, saan siya titira? Sa ginawa niya. At siya po ay Diyos. Alam natin, mga kapatid, ang Diyos hindi mo mailalagay sa isang sulok o sa isang dako. Ngunit, maganda ang kalooban ni David, kaya't nahirati ang Diyos at sinabi sa kanya, gayon man ay may kapahintulutan kang ipagtayo mo ako ng bahay. Ngunit, hindi ikaw ang makapagpapatuloy sapagkat ang iyong mga kamay ay nabahira ng dugo ng iyong mga kalaban, ang iyong anak na si Solomon. At si Solomon nga po ang nakapagpatuloy ng templo ng Jerusalem. Kaya nga po yung bahay ng Diyos doon, na tinatawag na bahay ng Diyos, na bahay dalanginan, tinatawag din naman na templo ni Solomon. Kaya nga po, mga kapatid, ayon sa mga apostol ng Panginoong Jesucristo, ito po ang ating katanungan naman.
Ito pong templo na noon ay literal na templo, ginawa sa pamamagitan ng mga kamay ng mga kalpintero, inhinyero, arkitekto o ng mga tao. Ayon sa mga apostol sa bagong tipan, ang Panginoong Diyos po baga, tumitira sa literal na templo o bahay na ginawa ng kamay ng mga tao. Pabayaan po natin ang mga apostol, na tulad po ni Apostol Pedro ang magpaliwanag. Buksan natin ang aklat ng mga gawa ng mga apostol. Kapitulo 7, versikulo 47. Dadapwat iginawa siya ni Salomon ng isang bahay. Tuloy natin. Bagaman ang kataas-taas ay hindi tumatahan sa mga bahay na gawa ng mga kamay, gaya ng sinasabi ng propeta, ang langit ay ang aking luklukan, ang lupa tungtungan ng aking mga paa. Ang wika ng Diyos, anong anyo ng bahay ang itatayo ninyo sa akin? Sabi ng Panginoon, o anong dako ang aking pahingahan? 7:50 ng aklat ng mga gawa. Bakit? Hindi baga ginawa ng aking kamay ang lahat ng mga bagay na ito? Ito po ang dahilan. Saan mo ikukulong ang Diyos? Saan mo ititira ang Diyos? Lahat ng bagay ginawa niya. O, di ba kayo nag-iisip? Kaya nga sa huling araw na ito, itong simbahang Katoliko, sa kanilang mga pananalangin, paulit-ulit na sinasabi, aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ina ka ng Diyos. Pwede bang maging ina ng Diyos ang Maria na ginawa lang na ginawa lamang ng Diyos? Imposible po yan, mga kapatid. Hindi po pwedeng gumawa ng lahat ng bagay, ipanganak ng kanyang ginawa. Gayon din, hindi tayo pwedeng gumawa ng isang dako, isang templo, gawin mo mang templo na ginto o pilak, hindi po natin pwedeng ilagay ang Diyos doon. Kaya nga, ano po baga ang dapat mga unawa nating mga tao tungkol sa kung sino at ano ang Diyos? Marami po kasi tao, hindi naturuan kung sino ang Diyos, kung ano ang Diyos. Ang maraming mga iglesia, alam naman ninyo, wala naman silang wika nga ng banal na kasulatan, paano sila magsisipangaral kung hindi naman sila mga sinugo? Ano ba ang Diyos? Buksan ninyo ang Jeremias 32:27. Ang wika ng Diyos kay Jeremias, Jeremias, narito, ako ang Diyos ng lahat na tao. May anumang bagay ba na totoong mahirap sa akin? Ang Diyos ng lahat na tao at walang imposible sa Kanya. Lahat ng bagay magagawa Niya. Ano ba itong Diyos na ito? Buksan natin ang Juan, Kapitulo 4, versikulo 24. Ang Diyos ay Espiritu. Ano ba Espiritu? Walang laman, walang buto. At ang mga sa Kanya'y nagsisisambay, kinakailangang magsisamba sa Espiritu, sa walang laman, walang buto na makapangyarihan sa lahat at sa katotohanan. Bakit? 4:23 ng Juan, dumarating ang oras, ngayon nga, sasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama, ang Diyos, sa Espiritu, walang laman at walang buto, at sa katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama, ng Diyos, ang mga gayo na maging mananamba sa Kanya. Ayan. Hindi po natin pwedeng ikulong ang Diyos sa isang templo, sa isang bahay, o sa isang iglesia. Ngayon, saan ba naroroon ang Diyos? Espiritu, walang laman, walang buto. Hayaan ninyo ang mga propeta ang magpaliwanag. Kawikaan 15:3. Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawat dako. Ayan, walang dako na hindi kinaroroonan. Yung mata ng Diyos, parang web camera yan. Kahit saan dako, nakakakita yan. Nakikita natin ang lahat ng dako sa pamamagitan ng kamera na paningin ng Diyos, tingin, mata ng Diyos. Ang mata ng Diyos ay nasa bawat dako na nagbabantay sa masasama at sa mga mabuti. At sa aklat ng mga awit 139:7 hanggang 12,
Saan ako paroroon na mula sa iyong espiritu? Saan ako tatakas na mula sa iyong harapan? Kung sumampa ako sa langit ay nandoon ka. Kung gawin ko ang aking higaan sa libingan sa Seol, naroon ka. Ikaw ay nandoon. Kung aking kunin ang pakpak ng umaga, tumatahan sa mga pinakadulong bahagi ng dagat, naroon ka. Doon may pinapatnubayan ako ng iyong kamay, at ang iyong kanang kamay ay hahawak sa akin. Kung aking sabihin tunay, natatakpan ako ng kadiliman sa hating gabi, at ang liwanag sa palibot ko'y magiging gabi. Ang kadiliman man hindi nakapagkukubli sa iyo, kundi ang gabi, sumisilang na parang araw. Ang kadiliman at kaliwanagan ay magkapari sa iyo. Kung ako'y pumaroon sa langit, naroon ka. Kung ako'y mahiga sa aking libingan, naroon ka. Umaraw, dumilim, tumanghali, anumang tinatawag na panahon, naroon ka. Saan ako lalayo? Saan ako tatakbo? Saan ako hihiwalay sa iyo? Kahit saan ako pumaroon, naroon ka. Ang Diyos po nasa lahat ng mga dako. At ito hindi naiintindihan ng napakaraming mga tao. Hindi ko po kayo masisisi sapagkat walang relihiyon na nagtuturo sa inyo na ang Diyos hindi nyo pwedeng ikulong sa inyong mga simbahan, sa inyong mga iglesia. Pagkatapos sasabihin ninyo kung hiwalay kami sa inyo, wala kaming buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ngayon, bilang huling katanungan, kung ang Diyos po ay sumasa lahat ng dako, alin po baga ngayon ang templo o bahay ng Diyos ayon sa Biblia, na doon po natin kailangang gagampanan ang mga utos ng Diyos? Buksan natin ang unang Korinto 13:16. Hindi baga ninyo nalalaman na kayo, ang tinutukoy yung mga tao, kayo ay templo ng Diyos? Ito po, ang mga tao pala. Ako, kayo, tayo. Tayo ang templo ng Diyos. At ang Espiritu ng Diyos ay nananahanan sa inyo. Dito po merong ipinakikilala na kayo. Lahat ba ng tao? Mga iba't ibang iglesia, ba mga membro, mga tao na yan, tumatahan ba, tirahan ba, bahay ba ng Diyos yan? Pabayaan ninyo ang mga apostol magpaliwanag. Mga kapatid at mga magulang, sino po ba ang tinutukoy dito na mga bahay ng Diyos? Ipagpatuloy po muna natin ang unang Korinto 3:16-17. Hindi ba ninyo nalalaman na kayo, may kausap si Pablo, kayo'y templo ng Diyos? Mga naroon sa Korinto, kayo'y templo ng Diyos, at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo. Kung gigibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. Ngayon, sino itong mga templo ng Diyos? Lahat ba ng iglesia? Buksan po natin ang 1:1 ng Korinto hanggang 2. Si Pablo at si Sostenes na ating kapatid, nagtinawag ng Diyos upang maging mga apostol. Saan? Sa iglesia ng Diyos. Bakit sa iglesia ng Diyos naroon ang mga templo ng Diyos o ang mga tao na tinitirhan ng Diyos na Espiritu? Unang Korinto 12:28, ang Diyos ay naglagay din naman ng ilan. Saan? Sa iglesia. Ayan. Sa iglesia po inilagay. Bakit sa iglesia inilagay? Sino itong mga inilagay na ito? Ayon sa itinuturo ng mga banal na kasulatan, una-unay mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatloy mga guro, at ang iba't ibang mga pamamahala, at ang iba't ibang mga kapatid sa iglesia. Mga kapatid at mga magulang, bakit sa iglesia? Ano ba ang tinatawag na iglesia? Sa kanyang Kolosos 1:18, si Kristo ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Ang ibig pong sabihin ng iglesia na galing sa salitang Griego, ekklesia, sa English, body of God. Yung katawan na pinaglagyan sa mga tao, sa mga miyembro, mga kapatid, body of God. Bakit si Kristo ang ulo ng katawan?
10:30, ako at ang Ama ay iisa. 10:30 ng San Juan. At pag hindi kayo sumampalataya na ako nga ang Diyos o ako nga ang Ama, San Juan 8:24 at 27, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Sa makatwid, ang mga tunay na templo ng Diyos na tinitirhan ng Diyos, ng Espiritu ng Diyos, yung kanyang katawan na siyang iglesia. Nakalimutan bang lagyan ng pangalan ng itayo ng Panginoong Jesucristo sa siyudad ng Jerusalem ng Judea, ang iglesia? Basahin po ninyo ang unang Tesalonica 2:14, sapagkat kayo mga kapatid ay nagsisitulad sa iglesia ng Diyos, saan itinayo? Sa Jerusalem ng Judea. 16:18 ng Mateo, sa ibabaw ng malaking batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Nasa Jerusalem siya ng Judea, anyo 32. Nang salitain niya ang Mateo 16:18, itinayo niya, una nga, sa Jerusalem ng Judea, ang tinatawag na iglesia. Ano ang pangalan ng iglesia? Nagsisitulad kayo sa iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Napakaganda po't napakaliwanag. Iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus, ang katawan ni Kristo. Paano tayo magiging katawan ni Kristo? Dito nga sinasabi ng mga banal na kasulatan, Marcos 16:15 hanggang 16, magsihayo kayo sa buong sanglibutan. Ipangaral ninyo ang aking ebanghelyo. Ang sumasampalataya at mabautismuhan, may bautismo, lubog sa tubig. Saan ba bautismuhan? Sa pangalan ng Ama, Diyos, Anak, Kristo Jesus, at sa Espiritu Santo. Ano ang Espiritu Santo? Ang salita na sa inyo aking sinalita, pawang Espiritu at pawang buhay. Sa 63 ng San Juan, sa makatwidbaga ang ebanghelyo na kanyang mga salita. Sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus, binautismuhan sa pamamagitan ng ebanghelyo. Mga kapatid at mga magulang, wala pong pagdududa, ang bahay ng Diyos, ang templo ng Diyos, yung katipunan ng mga tao, yung katawan ng Diyos na tinitirhan ng Diyos, hindi po literal na templo, at kailanman hindi mo maikukulong ang Diyos sa simbahan o katedral sa Batikano. Hindi mananahan ng Diyos sa mga crystal cathedral, kahit na gintong katedral, kahit na iglesia na kung ano-anong napakaraming mga dekorasyon o mga borloloy. Ang Diyos po tumitira lamang saan? Sa kanyang sariling katawan, sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Napakaliwanag po. Kaya nga sa Hebreo 3:6, si Kristo gaya ng anak puno sa bahay niya. Ang bahay niya ay tayo. Paano tayo nagiging bahay ng Diyos? Kung ating ingatang matibay ang ating pagkakatiwala at ang ating pagmamapuri sa pag-asa natin hanggang sa katapusan. Ano ba yung pagkakatiwala? Ano ba yung ating kailangang ingatan hanggang katapusan? Unang Korinto 15:1-2, ligtas kayo kung matama ninyong sinusundan ang ebanghelyo na sa inyo aming ipinangaral, maliban na kung kayo nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Kaya nga ang pagpapakilala ng mga apostol tungkol sa bahay ng Diyos. Unang Timoteo 3:15, kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos. Ayan, na siyang iglesia ng Diyos na buhay. Ang Diyos dito sa iglesia ng Diyos, buhay. Wala kaming Birhen Maria dito na patay. Wala kaming Pedro. Wala kaming Papa sa Romang namamatay. Wala kaming sugong anghel. Wala kaming diksyonaryo ng Biblia rito. Wala kami. Na kung sino-sinong mga taong pinapupurihan ng lahat ng mga relihiyon. Ngayon, kaya nga, kung tayong mga tao, ang bahay ng Diyos, ang templo ng Diyos, paano tayo sasamba sa Diyos? Paano tayo makikipag-usap sa Diyos?
Kailangan man lalabas pa tayo ng bahay, pupunta pa tayo kung saan-saang mga templo na ginawa ng kamay ng tao. Mateo 6:6. Buksan natin ang salita at pangaral ng Panginoong Jesucristo. Dadapot ikaw, pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid. Kung mailapat mo na ang iyong pinto, manalangin ka sa iyong Ama na nasa lihim. At ang iyong Ama na nakakakita sa lihim ay gagantihin ka. Yan, papasok tayo sa loob ng ating kwarto. Pagkatapos ititiklop natin ang ating mga tuhod. Kanino natin ititiklop ang tuhod natin? Sa mga papa sa Roma ba? Sa mga tao ba? Sa mga sugong anghel ba? Pilipos 2:10. Sa pangalan ni Jesus, iluluhod ang lahat ng tuhod, ng nasa langit, ng nasa lupa, ng nasa ibabaw ng lupa, o nasa ilalim ng tubig ng lupa. At paano tayo mananalangin? At kung mananalangin kayo, huwag kayong mananalangin na paulit-ulit. Sa 7 ng Mateo, gaya ng ginagawa ng mga hintil o ng mga Katoliko. Mga hintil yung mga yun eh. Iniisip nila dahil sa kanilang maraming kasasalita, diringgin sila ng Diyos. Huwag kayong magsigaya sa kanila. Sa 6:8 ng Mateo. Sapagkat talastas ng inyong Ama, mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hilingin sa Kanya. Huwag tayong makulit, hingi tayo ng hingi, paulit-ulit, minsan lang. Kaya nga mga kapatid, kung tayo'y halimbawa, nagkakatipo naman. Una, sa bawat tao na mga membro, ang bawat isa sa atin, kung maglilingkod tayo, kung sasamba tayo, kung pupuris tayo sa Diyos, nag-iisa lamang tayo, doon sa loob ng ating bahay, makakausap natin ng Diyos, masasamba natin siya. Unang-una, basahin natin ang banal na kasulatan. O kung meron tayong computer, pakinggan natin ang Huwebes at Linggo na pangangaral ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang ating mga pagsamba. Kung tayo naman ay nagkakatipon-tipon, huwag nating ikakahiya. Tulad ngayon, anyayahan natin ang ating mga bisita. At kung tayo nagkakatipon, ano ang iniuutos na gagawin ng Iglesia ng Diyos? Unang Korinto 14:26. Ano nga ito mga kapatid? Pagka kayo nagkakatipon, ang bawat isa sa inyo'y may isang awit, may isang aral, may isang pahayag, may wika, may isang pagpapaliwanag. Gawin ninyo ang lahat ng bagay sa ikatitibay. Kapag meron tayong pagkakatipon, at ang isa gustong magpaliwanag, binabasa sa Biblia, meron tayong tagapagpaliwanag at meron tayong awitan ng imno, kamukha ng napapakinggan ninyo. Hindi tayo magulo, kamukha ng mga relihiyon diyan na napakagugulo nila. May sigawan, may padyakan, may kantahan. Tayo po, may awitan man, isang awit lang. Ibig sabihin, bawat isang awit sabay-sabay sa ating imno. May espiritu. Gagawin natin ang lahat sa ikatitibay at may panalangin, may pagpapahayag. Ano ang pinakikilala ng Diyos kung gagawin natin ito bilang templo ng Diyos, ang lahat ng mga napakinggan natin? Ano ang sinasabi ng Diyos na ipapatnubay niya sa atin? Mika 6:8, Kanyang ipinakikilala sa iyo, o tao. Yan, ipinakikilala sa atin kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo. Ito lang naman ang hinihingi sa atin ng Diyos eh. Hindi naman tayo kailangang gumastos, hindi naman tayo kailangang lumabas ng bahay, hindi naman tayo kailangang magarbo, hindi naman tayo kailangang para bang nakikipagtimpala ka, no, nakikipagkontesta sa tinatawag na iba't ibang tao dyan, mga paimbabaw. Kundi, ano ang gusto ng Diyos? Gumawa na may kaganapan. Ito po, ang ikababanal natin, at ibigin ang kaawaan, at lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Ito po ang ipapatnubay sa atin ng Diyos, mga magulang at mga kapatid, na tayo po magiging kasama niya. Lalakad tayo na kasama niya. Hindi tayo kamukha ng ibang relihiyon, lumalakad. Ipinagpuprosesyon pa sa kalye yung kasama nila, Mama Mary, Reyna ng Langit. Yung mga Santo Niño, yung mga pilak, mga ginto, mga kahoy na inanyuan ng kung ano-anong larawan. Ang lahat po ng yan ay kinamumuhian ng Diyos. At kailanman po
ang Diyos hindi tumitira sa mga bahay, sa mga templo, katedral, Vatican na ginawa ng mga kamay ng tao. Ang tinitirhan ng Diyos ang ating mga puso, ang ating mga buti, ang ating mga kaluluwa, kung tayo po susunod sa kanyang mga utos at mga palatuntunan. Gaya ng sinasabi sa Ecclesiastes 12:13, ang lahat ng bagay ay narinig. Matakot tayo sa Diyos. Sundin natin ang kanyang mga utos. Ito ang buong katungkulan nating mga tao. Ito po ang napakagandang aral na itinuro sa atin sa Huwebes po ng gabing ito. Mga kapatid, napakaganda po ng ipinarinig sa atin. 7:23, anumang iniuutos ng Diyos ng langit ay gagawing lubos para sa bahay ng Diyos ng langit. Ayon po sa ating napakinggan, ang lahat ng kabanalan, kung gagawin at susundin natin, ito po para sa bahay ng Diyos. Ang kabanalan ko, kabanalan ninyo, katwiran ko, this is for the house of God. Ano ang house of God? Anong bahay ng Diyos? Ang ating mga sarili, na dito po naluluwalhati ang Diyos maging ng lahat ng mga taong makakakita ng ating katwiran at kabanalan. Ito nawa ay pagpala, ito nawa ay basbas sa atin ng Diyos magmula ngayon at magpakayi kailanman. Amen. At ngayon po ay tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig, walang hanggang pagbibiyaya, pakikipisan, kaaliwan, pamamatnubay at ang kagalingan, ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na Espiritu. Ito nawa ang ipagkaloob niya sa ating lahat, magmula ngayon at magpakayi kailanman. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa darating na linggo po, kung tayo po ay binubuhay pa. Salamat po sa inyong lahat. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo.